So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, kala ko nag-iisa lang ako. So, madami din palang mga vloggers at meron din hong mga iilang senador ang naniniwala na talagang bilongho kasabwat itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginagawang movement nitong mga retired generals sa kanilang ginagawang destabilization plot para ho mapatalsik, mapabagsak ang administrasyong Marcos. So dahil ho yan sa issue dito sa confidential funds at hindi naman talaga malabo guys na itong mga retired generals na to maniwala at sumunod dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kadahilanan na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang siyang nagpataas ho ng kanilang sweldo. So ngayon, ano yung point dito? Kasi nag-content ako, 'di ba? Sabi ko, si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay hindi malabong bilongho dito sa binubuong destabilization plot para kay Pangulong PBBM nitong mga retired generals. And then later on, 'di ba? Dininay niya na bakit daw na-link in yung pangalan niya, wala daw siyang kaalam-alam doon. Pero meron daw siyang mga nakakausap ng mga retired generals na sinasabihan niya na hanggat hindi pa naman daw malala ang korupsyon, hindi pa pwedeng mag-kodeta. So, 'di ba, nalaglag na siya sa sarili niyang bibig. So anyway, kala ko ako lang yung nag-iisang vlogger or iilan lang kami mga vlogger ang merong ganong pag-iisip na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi malabong kasabwat sa binubuong destabilization plot. So ngayon, kahit nga din po pala si former Senator Antonio Trillanes, meron din ganun hong pag-iisip na hindi naniniwala na walang kinalaman dito si dating Pangulong Duterte sa binubuong destabilization plot nitong mga retired generals. So nakita ko ho guys sa isang interview niya doon sa News 5. Anyway, baka mamaya may mag-content na naman sa akin ang itim daw ng kilikili ko. Hindi maitim yung kilikili ko, sadyang maano lang kasi dito yung light. 'Di ba? Hindi kita yung light. Siya sabi nila maitim. Hindi maitim 'yan. Yan oh. No kinaitim 'yan, mga kaloka. Yung mga galit na galit sa akin, kinontent pati ba naman yung kilikili ko, nakakaloka. Anyway, fresh ngayon yung lola nyo. So ayokong magalit. So anyway, ito yung video, in-interview kasi ni hayop na pangalan na to ni Edlingaw, yan o, ni Langaw, etong si Antonio Trillanes. And alam ko naman na si Antonio Trillanes, talagang align naman siya sa grupo ni Pangulong PBBM. Pero as not much talaga na align. Pero ang alam ko, anti-Duterte talaga itong si Antonio Trillanes. At if you remember guys, 'di ba? Siya din yung naglakas loob na magsumbong doon sa ICC, pinakita yung video kung saan umamin ho si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ginagamit niya ang confidential funds sa pagpatay ho ng mga tao without due process. So, siya ang naglakas loob na ipasa ang video na yun doon sa ICC kasi malaki nga naman talagang ambag yun para sa magiging investigation ng ICC sa bansang Pilipinas ukol dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi admittance yung ginawa ni Kadigungan. So anyway, saludo ho ako sa'yo, Antonio Trillanes, sa iyong pagsisiwalat. Pero hindi na din naman ako natutuwa dito sa ginawa ni Antonio Trillanes kasi sounds like meron siyang conflict of interest. Parang nagpapasipsip siya sa administrasyong Marcos. Pero anyway, hindi yun tatalab sa amin. So gusto ko lang yung part mo dito pero hindi kita gusto all the time. So anyway guys, ito yung video panood ko sa inyo. Bawasan lang muna natin ang brightness, ano. Yan. Si John Bronner is trying to make a distinction between coup plot and the destabilization talk. Okay. Tama yung kay General Bronner na may difference yung destabilization efforts which may mean political only, no, yung mga mass movements, mass actions. And yung plot na meron ka ng D-Day kung kailan gagalaw yung mga tropa. Planchado na. Pag sabi mong plot, medyo ano na yan, medyo... Tsaka coordinated na yan with the political, ano? So, pero, at this point in time, palagay ko maliwanag naman na merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder, no? By any means yan. Kasi, if you're talking about Duterte and GMA has done it with President Erap, tapos ito naman si Duterte, ito, talagang
ito nakaranas ng buhay na wala sa poder. Right? Alam nyo guys, tama yung sinabi ni Trillanes, no? Si GMA nga, ginawa niya to kay ERAP. So, magkaibigan si GMA, and si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. So, what do you expect from them? So, anyway, di ba, si GMA din ang naglilibot-libot sa Congress para sa impeachment plot para dito kay Pangulong PBBM kasi it's either gusto niya ng charter change or talagang impeachment para mapatalsik si Pangulong PBBM sa pwesto. So, ginawa na to ni Gloria. So, talagang deserve niyang matanggal as a senior deputy speaker and bilang deputy speaker. So, deserve naman ho niya yun. So, anyway, mga balimbing kasi itong si GMA, sala sa init, sala sa lamig. So, we do not know what their next move. So, ano yung pinanghuhugutan nila, bakit sila ganun. Pero, isa lang ho yung malinaw sa akin dito kung bakit meron ng destabilization effort na ginagawa, sinusulong itong si Pangulong Duterte. It is because sa confidential funds na hindi napagbigyan dito sa kanyang anak na si Sara Duterte. Am I right? Anyway, patuloy natin ang video. Kaya, ano yan, parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus, the fact na, ano siya, under threat siya nung ICC, case. So, it's a matter of survival for him and physical freedom. Kaya, he has all the motives to do these things. So, yun. May motive, meron silang resources, tapos, meron din silang opportunity kasi, sabi nga niya, as former president, he can talk to retired and active generals, which he is doing. Pero sa experience namin, sa nakikita ko ngayon, nasa agitation phase pa lang sila. Kung yung sa... Ang nangyari kasi dito guys, wait lang i-stop lang muna natin. 'Di ba si AFP ba, Browner, nagsiwalat siya sa mainstream media na meron hong mga retired generals ang kabilang sa gumagawa ng destabilization effort, destabilization plot para kay Pangulong PBBM. And after an hour ago, siguro it takes 10 hours to 12 hours, nagbalita ulit ang mainstream media na misquoted lamang daw si General Browner. Sabi ni National Defense ay National Security Advisor Anyo. So, naghugas kamay na yung mga bakla. So, ganito kasi, ako guys, naniniwala ako na kapag merong usok, meron talaga yung apoy. So, para sa akin guys, it's either meron hong pag-uusap na merong gagawing destabilization plot. Ang nangyari, hindi lahat ng mga nakausap ni Anyo ay mga loyal. Yung iba nagsumbong kay Browner. At biglang na-reveal ni Browner and then, nagkagulo na sila. So, ang ginawa nila para mamatay ang issue is palabasin na misquoted lang si Browner at mali yung pinalabas ng mainstream media. So, ganun yung ginawa nilang next movement kasi hindi malabo na align talaga si Digong dito sa ginagawang destabilization effort nitong mga retired generals. So, linis-linis din sila ng kanilang mga pangalan. Yan ho yung base sa aking analysis. So, bahala kayo kung maniniwala kayo sa akin. Basta yun ho yung analysis ko na kapag merong usok, literal na meron pong apoy. So anyway, tama si Antonio Trillanes. Minsan kasi hindi na naniniwala ang tao dito kay Trillanes kasi totoo naman masyadong sinungaling. Pero at this moment, at this time, medyo may point naman ito si Antonio Trillanes. Sa political component, nakakasal na sila. Kaya sila gagalaw, nakikita nyo yung mga trolls, nag-agitate sila, naglalabas sila ng mga issues. Pero sa military component, I don't believe na doon na sila sa organizing phase. Nag-a-attempt pa lang sila siguro mag-recruit. Talagang nag-a-attempt pa lang sila. Ang problema lang kasi, na-booking. So kung hindi na-booking, baka hindi natin alam bukas sinugod na ang Malacanang, diba? Hindi natin alam. So, ang nangyari kasi, na-booking sila. Kaya, naghuhugas kamay. Kasi sabi nga dito sa, sa balita ni Kadigungan, na content ko na to sa inyo guys before, hahanapin ko na naman ulit, na itong binubuong destabilization plot ni
dating Pangulong Duterte, kung kasabwat man siya, ay talagang halatado naman. Kitang-kita eh. So anyway, ito yung saan na ba yung punyetang article na yun? Yan o. Ex-President Duterte denies link to destabilization plot versus Marcos. So, di ba dininay niya? So, titingnan lang natin, dalawang swipe lang. Mababasa nyo to. Sabi dito, sa sa news, instead, I told, wait lang guys. Kasi may nakakausap siyang mga Yan, ito. Sabi dito, I really don't know how I was dragged into this. But you know, as a former employee of the government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sabi ko lang naman doon, what I said there was just, as long as there is no serious issues of corruption, bakit tayo magkokodita? So, that is what he really pertaining to be. Na, bakit magkokodita? Wala pa namang serious corruption. So, may balak nga sila. So, di ba? Hindi malabo. So, anyway, guys, did you really get my point? Na, naghuhugas kamay sila, and I do believe na hindi, yun na nga, pinakita ko sa inyo na hindi lang naman ho ako yung nakapansin nun, mga vloggers din, at ito, si former Senator Antonio Trillanes, na talagang link in itong si Duterte sa usaping destabilization effort. Destabilization, but para mapatalsik ko si Pangulong PBBM. So anyway, kagaya nga ng sabi niya, di ba, walang nag-criticize sa administrasyon ngayon. Siya daw yung magsisilbing new faces of the opposition. So, what do we expect? Talagang magiging anti-admin yan. Di ba? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Baka mamaya ma-issue pa yung kilikili ko. Hindi naman ako magaganito guys kung maitim yung kilikili ko. Pero ang maitim na kilikili, natural lang naman yan. So, huwag kayong mag-body shame. 'Di ba? Ang dami-dami pwedeng ilait yung pa talaga pagiging body shamer nyo. Magto 2024 na guys, body shamer pa din kayo, kaloka. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik na para sa ating panibagong video.